Baka may mga cobra na dito. Baka may mga cobra na, no? Talagang mga bakas ng kahapon ito. Isipin nyo mga kababayan, ha? Nung panahon ng hapon, talagang ito, naging ano nila ito, naging bahay nila ito. Ay ginagawa nilang parausan. O yung tinatawag na comfort women. Talagang nakakaawa yung kalagayan ng mga babae noon. Plaridel. Nung panahon ng hapon, nandito na po kayo. Ay, nandito na, 1949. Di alam nyo ang kwento nito. Itong bahay na ito, alam nyo pala yan. Kaya yung caretaker ng taga-Plaro. Hindi ko na rin gano'ng natatandaan, matanda na ako. Pagagawa yan ni Willie Villarama. Napakaganda yan nung araw. Pero totoo na yung mga babae, mga Pilipina dyan pinagsamantalahan ng mga Hapones. Bago natin puntahan ang bahay na pula, ay kukwento ko muna sa inyo kung bakit kinakatakutan ang bahay na pulang ito. Pagkatapos sumiklab ang unang digmaang pandaigdig noong July 27, 1914 na tumagal hanggang November 11, 1918, sumabog naman ang ikalawang digmaang pandaigdig noong September 1, 1939 hanggang September 2, 1945. Sa panahon ng pananakop ng Imperyong Hapones na halos tumagal ng 6 na taon, dito lumaganap ang karumal-dumal na krimen. Ang bahay na pulang ito dito sa San Ildefonso, Bulacan ay ginawang parausan ng mga sundalong Hapones. Dito nila dinadala ang mga aliping babae at lalaki at peresahang ginagaasa ang mga kababaihan o yung tinatawag na comfort women. Ang nakakatakot dito, ito na rin ang ginawang sementeryo o libingan sa mga pinapatay nilang alipin na lalaki at babae. Ang brutal na sinapit ng mga Pilipino noon sa kamay ng mga sundalong Hapones ay lumaganap sa buong San Ildefonso, Bulacan. Mula noon hanggang ngayon, ang bahay na pulang ito na tabing kalsada lamang ay kinakatakutan ng maraming tao dahil pagsapit ng dapit hapon ay marami na daw nagpaparamdam ng mga kaluluwa. Ang bahay na pula ay naitayo noong 1929 dito sa Barangay Anyatam, San Ildefonso, Bulacan, ayon sa utos ni Don Ramon Ilusorio na nagmamay-ari ng malawak na asyenda. Ang sinasabi nilang bahay na pula dito sa San Miguel, Bulacan. Nandito po tayo sa pagitan po ng San Ildefonso at San Miguel, Bulacan, kung saan nakatayo po itong bahay na pula. Tara, pasukin po natin at isasalaysay ko sa inyo bakit sinabing bahay na pula ito at sinabi nilang kinakatakutan din ito. At sabi nila mga kababayan, noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang mga imperyong Hapones ay dito po nagkuta. At sabi po nila mga kababayan ay persahan na ginawang comfort women ang mga kababaihan noon. Sira-sira na pala mga kababayan. Saan kaya tayo papasok? Parang may ahas sa dito, no? Mukhang may ahas ng manunuklaw. Parang magigiba na ito mga kababayan, no? Naku, yung mga palaka pa. Ay, baka
Matuklaw naman ako dito. Hindi kaya ako matuklaw. Kasama natin si ka-YouTubero. Yan, ito na siya. Lumang-luma na talaga mga kababayan. Sira-sira na siya. Sabi nila mga kababayan, itong bahay na pula na ito ay kinakatakutan dahil nga po sa kasaysayan na malagim. Marami daw nagbuwis ng buhay dito. Medyo nakakatakot kasi nga baka may mga ahas ito. At yung mga damo ay napakatataas sa po siya. Sabi nila mga kababayan, itong bahay na pula na ito at yung malawak na lupain ay pag-aari po ng isang mayaman na taga San Miguel, Bulacan. Prominenteng tao dito. Dito lang tayo sa loob. Nakakatakot kasi mga kababayan, baka nasaan na yung kasama natin? Dito ako. Dito ka sa kabila. Pwede rin dito. Dito ka. Kasama natin si ka-YouTubero dito. At papasukin nga natin dito sa loob. Kaya nakakatakot kasi kita nyo baka bumagsak. Baka bumagsak siya. Dito ka dumano. Saan ka na? Dito tayo. Talagang na siya, napabayaan na po siya mga kababayan. At sabi nila marami talagang nagpaparamdam sa bahay na ito. Lalo na po pag sa gabi, talagang kinakatakutan po ito. Marami pong kwento sa bahay na pula na ito. Okay, eto si ka-YouTubero, ayun. Tayo, baka mabagsakan tayo. Ay, baka may ahas. Ayan, dito tayo sa loob. Grabe, no? Baka may mga cobra na dito. Baka may mga cobra na, no? Talagang mga bakas ng kahapon ito. Isipin nyo mga kababayan, no? Nung panahon ng hapon, talagang ito, naging nila ito, naging bahay nila ito. Uulitin ko, yung mga kababaihan na mga kababayan natin ay ginagawa nilang parausan o yung tinatawag na comfort women. Talagang nakakaawa yung kalagayan ng mga babae noon nung panahon ng hapon. Yan, no? Grabe, ano? Wala na kayong mga ginto dito.
Punta ka dito. Tol. Nakita niyo. Matibay pa rin yung mga kahoy. Yan no. Alam niyo mga kababayan, napapansin ko lang, ano na siya, kinalakal na siya. Kumbaga hinukay, baka akala nila may mga gintong naiwan dito. Sabi nila mga kababayan, 100 na babae daw ang pwersahan na pinagsamantalahan ng mga Japanese soldier nung panahon ng gera. Malambot yung ano, malambot siya. Ayan no, mga kababayan. At mamaya magpapalipad po tayo ng drone dito. Nakakatakot kasi baka may ahas Kita nyo yung structure nyo, baka yung may mga ano na ng ibon oh. May mga pugad ng ibon. Pula talaga yung kulay. Sira-sira na yung mga bubong. Yung kahoy na lang yung matibay dito. Yung semento wasak-wasak na. Syempre siguro nung unang panahon pa ito na pinasabog ito. Meron pa ako nakita dito yung inidoro. Ayan siya oh. May malaking butas oh. May malaki siyang butas. Dito tayo. Ayan, sira-sira na siya. Ayan no. Siguro nung may unan pa. Upo. May malaking butas sa ilalim. Ayan no. Ayan no. Ayan, may butas oh. Siguro pinasabog pa yan. Nakakatakot, baka biglang bumigay yung ano, yung pundasyon nito. Yan, puro crack na lang ang ano, nakikita natin, puro butas-butas yung may hagdanan pa oh. Yan, punong-puno po ng ano, masukal na kahoy. Punong-puno ng kahoy dito. Yan yung matibay pa yan, nara yan eh. Purong nara yan. Ano kayong masasabi ng mga kababayan natin na mapanood nyo po ito sa ating vlog? Kasama natin si ka-youtubero dito ng noon at ngayon. Dahil tropa natin yan, kaibigan natin yan. Sinama niya ako para makover din ito. Napakalaki nito mga kababayan. Inuulit ko po, yung may-ari po ng lupang ito or itong bahay na pula ay isang prominenteng pamilya dito sa San Miguel, Bulacan. Napakalaki po. Nasa ano lang po ito, nasa tabing kalsada lang at kitang-kita nyo siya pagka pupunta kayo dito sa San Miguel, Bulacan. At punong-puno po ng ano, kahoy at talagang ano na totally ano na ito. Lang masukal na siya mga kababayan. Baka may ahas dito na di ko alam. Wag naman sana. Masukal na talaga.
Nakakatakot siya mga kababayan. Siyempre, kung alam niyo po yung kwento dito, lalo sa gabi, hindi mo na naisin na pumanhik dito. Dahil nga po tanghaling tapat, hindi naman tayo natatakot dito. Yan, pulang-pula talaga yung pader. Kaya siguro tinawag na bahay na pula, kahit yung bubong ay pula. Yan, butas-butas yung kusina siguro ito. Ayan, mga kababayan. Yan, ako po si The Wonders sa Philippines at nandito po tayo sa San Miguel, Bulacan, kung saan pinapakita ko po sa inyo itong tinatawag na bahay na pula, na ayon sa kasaysayan ay naging kuta ng mga imperyong Hapones noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig dito sa Pilipinas. Ulitin ko, ang bahay na ito ay tinawag na bahay na pula. At ang kwento dito, nung panahon ng mga Hapones, yung mga babaeng mga Pilipina ay ginagawang comfort women. Persahan nilang hinahalay or persahan silang pinagtatrabaho o kung ano mang naisin ng mga Hapon noon para lang masunod yung gusto nila. Dito po nila nilalagay. So marami pong nagbuwis ng buhay dito mga kababayan, ng mga kababayan natin noon. Siguro lalaki, babae, ganun yung po yung ginagawa. So dito po, itong bahay na ito ay matindi po talaga ang kwento dito. At sabi nga nila nakakatakot nga daw po lalo sa gabi. Kasi maraming araw nagpaparamdam dito. Nandun tayo. Nakita niyo yung pundasyon, no? Nga lang, maraming lamok. Yan, kita niyo. Talagang masukal po yung lugar dito. Baka may ahas pa. Ayan, no? Daming mga nyug. Di tayo Nako, si YouTuber umalis na. Yeah. Okay. Umalis na si ka-YouTubero. Yeah. Medyo nakakatakot lang. Nilalaksan lang natin yung loob natin. Napakalawak ng lupain na ito. Ito yung paligid. Pulang-pula talaga yung kulay, no? Pagka tinanong mo yung bahay na pula dito sa San Miguel, Bulacan, kilalang kilala po ito at marami silang kwento na kababalaghan at katatakutan dito. Ayun, napakalawak, oh. Isa palang hacienda po ito.
Yan, may mga ano pa dito, may mga gusali pa dito na sira-sira na. Siguro kasama rin ito sa mga parte ng bahay. Ayan o, napakalawak. So kung makikita mo po yung kabuuan na sakop ng bahay, natatakpan na po ng makapal na mga ano, mga damo, mga talahib, mga puno. Talagang ano na, hindi mo na nanaisin na pumasok sa loob. Sayang nga po dahil hindi po na preserve yung mga ganitong ano. Siguro nung unang panahon, baka nga napasabugan din ito ng mga ano, ng mga Amerikano, di ba? Di ba nung 1914 unang digmaan, 1939 ikalawang digmaan, hanggang 1945 yata yan, hanggang 1943. So sinakop po tayo ng mga Hapones noon. At sabi nga po ni General Douglas MacArthur na babalik siya. Kaya nung bumalik siya, kasama yung mga alagad niya na mga Amerikano para iligtas ang mga Pilipino sa bagsik ng mga Hapones. Yun ang nangyari. Sinugod ang mga Japanese yan, natalo ang mga Hapones. Kaya sumuko sila sa mga Amerikano. Yumuko sila. Yan po yung kasaysayan dito. Ayun o, yung parang pinaka harapan ng bahay ito. Tay, anong kwento ng bahay na yan? Anong kwento ng bahay na pula? Nakakatakot ba yan? Kung tawagin, bahay na pula. Totoo. Ay, yung nag-caretaker. Taga rito ba kayo, Nay? Oo. Ayang bahay na pula ay nakakatakot ba yan? At saan na nakatata? Militoro ng araw. Paggabi. Paggabi nakakatakot po Hindi yan. alam po yan. Pero Sabi nila. Matanda na ako nito kasi baka daw may nagdadaan dyan. Basta kami nung kasi matanda ko kami dumadaan dito. Bumibisita kami. Basta dumaan kami. May nagpaparamdam. Oo. Lahat kasi nang namatay na kwan yan, Johnny Libing. Ano po? Johnny Libing, diyan nilahan dyan sila. Eh di ba sabi sa kasaysayan yung mga kababaihan na mga alipin noon na mga kababayan natin na ginawang comfort women, tama ba yan? Oo. Ewan ko, hindi ko alam. May bata pa. Tapos dyan nilibing lahat. Mga Kaya maraming multo dyan, sabi. Talaga marami. Totoo ba yun, Nay? Tiga rito ko eh, kanya alam tumanda na ako rito. Kaya pala nung pagpunta ko, tinakpan yung mata ko. Hindi. Chika lang. Hindi pumasok ako sa loob. Wala naman ako naramdaman. Sa gabi lang siguro, ano? Nung araw yan, pinagsishootingan nila Charito Soles, marami nagsishooting yan. Sila pero puma. Dapat pa pinataya. Kaso, wala na, nasira. Sino ba may-ari ng ano na yan, Nay? ay patay na. Sino po? Ay, Ano pong pangalan ng may-ari? Rama na yan. Villarama. Oo. Nasaan na ba yung pamilya nila? Hindi ko malam, nasa Manila na siguro. Uwi na kami, Arlen. Sige po. Uwi pa kami. Pero panahon na kayo nung panahon ng Japanese. Ang bahay namin, nakapangsawa lang kung tiga Plaridel. Nung panahon ng Hapon, nandito Ay, na po kayo. dito na, 1945. Di alam nyo ang kwento nito. Itong bahay na ito, alam nyo pala yan. Kaya yung caretaker ng taga-plano. Hindi ko na rin gano'ng natatandaan, matanda na ako. Ipagagawa yan ni Willie Villarama. Pero- Napakaganda yan nung araw. Pero totoo na yung mga babae, mga Pilipina dyan pinagsamantalahan ng Oo, mga ng Hapones. Hapon.
Kaya pala. Mga Villarama palang may-ari dito, si Don Villarama.